Shira POV. Magulo ang isip ko paggising ko ngayong umaga, at wala ako sa mood bumangon. Masakit ang ulo ko pero nang maalala ko ang mga nadiskubre ni Tanya kay Alfonso, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Agad akong napabangon nang maalala ko ang banta nito sa pamilya ni Nathan. Kahit naman may atraso ang ama nila sa akin ay hindi ko gugustuhin na mapahamak ang magkapatid, lalo pa at sa kamay ng kadugo nila. Agad akong nagtungo sa banyo at naligo, para kahit paano mabawasan ang bigat ng pakiramdam ko. Pagtapos kong magbihis ay dumiretso na ako sa labas. Hey, good morning. Bati sa akin ni Tanya. Maupo ka na at kumain ka na. Kumuha muna ako ng kape bago ako naupo. Sinundo ko na ako ng pagkain ni Tanya dahil nakatulala na naman ako nang maalala ko si Nathan. Eat. Anito pagkatapos akong pandilatan ng mata. Kailangan nating pigilan si Alfonso. Baka kung ano ang gawin niya sa magkapatid, nag-aalalang bilang ko sa kanila. Hindi ko magawang kumain dahil sa nararamdaman kong kaba. Hindi yan kasama sa misyon natin, tanggi ni Nadia. Baka ma-question tayo ng organisasyon, at maunsyami pa ang paglaya natin. Or worse, parusahan tayo, yung aksidente ni Nathan. Baka umpisa na yun. Nakaligtas lang siya pero paano sa susunod? Hindi ko maiwasang mag-alala kahit na masama ang loob ko sa kanya. Still, that is not our mission. Shira, intindihin mo ang sitwasyon. Naiinis na ata si Nadia, dahil nagtaas na ito ng boses sa akin, pero hindi ako tumigil. Pero paano naman si Nathan? At si Andrea, maaatim ba ng konsensya niyo na may mangyari sa kanya? Hindi naman nakakibo si Nadia, kaya alam ko na kahit paano tinamaan siya sa sinabi ko. Nakausap ko na si Mama at sinabi niya na nagpadala na siya ng ibang grupo, para buwagin ang mafia na yan. Napatingin ako kay Hazel. I know na may mabuti siyang puso, kaya nagawa niyang isangguni ito sa pinuno namin. Alam ko na napalapit na din sa kanya si Andrea at ang masaktan ito ang huling bagay na gugustuhin niya. Pwede ba tayong tumulong? Tanong ko pero umiling siya. Ipaubaya mo na sa kanila yan, Shira. Nakausap ko na ang grupo ni Zeus, at nangako siya na gagawin nila ang lahat para hindi mapahamak ang magkapatid. Binigay ko na lahat ng impormasyong kailangan nila, at sa palagay ko naghahanda na sila. Kahit paano ay nabunutan ako ng tinak sa dibdib. Magaling ang grupo ni Zeus Aragon, kaya alam ko na magagawa nila ang misyon ng maayos. Ano ang plano mo kay Nathan? Biglang tanong ni Nadia kaya napahinto ako at napatingin sa kanya. Hindi ko alam, napayuko ako dahil hayan na naman ang mga luha na nagbabadyang tumulo. Mag-concentrate na muna tayo kay Norman. Hayaan mo na muna si Shira kung ano ang gusto niyang gawin, utos ni Hazel kaya hindi na kumibo si Nadia. Tahimik naming tinapos ang almusal, habang ako ay panay pa rin ang pag-iisip kung ano ang mangyayari sa amin ni Nathan. Hindi ko maiwasang masaktan pero wala naman akong magagawa, kundi ang tanggapin kung sakaling si Jade pa rin ang gusto niya. Mas mabuti pa nga iyon dahil hindi na ako mahihirapang umalis kapag natapos na ang misyon ko, dahil may mag-aalaga na sa kanya. May lakad ba kayo ngayon? Tanong ko kay Tanya nang maabyutan ko itong nakaupo sa sala. Ako wala. Pahinga muna ako at napagod ako sa paglalandi ko kay Alfonso. Ewan ko dun sa dalawa. Natatawang sabi nito, mukhang hindi ka naman nahirapan eh. Nakuha mo nga agad ang kailangan mo, kontra ko sa kanya. Mahirap siyang lapitan, pero pag nakuha mo na ang kiliti niya, bam ibigay agad. May kinuha ito sa bag na nasa tabi niya, saka pinakita sa akin ang isang bagkos ng pera. Galing ba sa kanya yan? Taas ang kilay na sabi ko dito. Oo naman, tip daw niya. Buti na lang nilasing ko ng bonggang-bongga, para mapaniwala ko siya na may naganap kagabi. Humagalpak ako ng tawa sa sinabi ni Tanya. Buti hindi ka nabuko. Alam ko na may ginawa itong kalokohan, dahil nababasa ko sa mga mata niya. Hindi naman. At buti din kamo nagmamadali siyang umalis nang magising siya, kaya hindi na siya nagtanong. Ayon may tip pa ako. Saka siya tumawa ng malakas. Maswerte ka at hindi nagduda. Iling ko sa kanya, ay hindi dahil may video akong pinadala sa kanya. At dahil magaling ako, hindi niya nahalata. Pagmamalaki niya, video. Nagtataka kong tanong kaya tumango siya, paanong? Video namin ni Darwin. Diyos ko talaga itong babae na ito.
Minsan talaga kakaibang mag-isip at dumiskart. Nakaabang na si Darwin sa kabilang kwarto, bago pa ako dalhin sa hotel ni Alfonso. Nung malasing at napatulog ko na, lumipat na si Darwin. Alam mo na kasunod nun. Paano ang video? Blurred naman ang kuha. At walang audio kaya walang paniwala siya. Paliwanag niya kaya umiling na lang ako. Kaya mag-mall tayo ngayon. Uubusin natin ang perang ito. Sayang taa. Aya niya sa akin. Noong tanya, alam ko naman na gusto lang niya akong mapasaya. Sasama kami. Ang lagay kayo lang. Sabi ni Nadia na bitbit ang laptop niya. Paspa tayo at pasilon. Tinig naman iyon ni Hazel. Kayo na lang, nakangiti kong tanggi dahil wala talaga ako sa mood. Shire, kakalad ka rin kita na iintindihan mo. Inis na sabi ni Tanya. Maghapon ka na naman magmumakmak. Umayos ka nga. Tama siya, sis. Bonding naman tayo paminsan-minsan. Sabi ni Nadia. Oh shit. Aniya habang nakatutok ang mata sa laptop, napatayo naman si Tanya sabay usyoso sa laptop ni Nadia. Nakita kong nag-iba din ang reaksyon nito, sabay tingin sa akin with the unsure eyes. Tatayo sana ako pero agad na isinara ni Nadia ang laptop. Tumindi tuloy ang hinala ko na may tinatago sila sa akin. Patanjin. Sabi ko kay Nadia. Tara na, magbihis na tayo. Madami tayong uubusing salapi. Alam kong pilit lang niyang pinasaya ang boses niya, pero talagang may duda ako. Nadia, malakas ang boses ko, kaya naman nahinto si Nadia sa paghakbang. Ipakita mo na Nadia, may karapatan siyang makita yan. Utos ni Hazel kaya wala nang nagawa si Nadia, binuksan nito ang laptop, at may tinipa sa keyboard, saka ito pinwesto sa kondangan ko. Bumungad sa akin ang larawan ni Nathan, na may kasamang babae. Wala naman silang kakaibang ginagawa bukod sa pagkakape, pero naaga ng caption ng balita ang atensyon ko. Is love sweeter the second time around? Spotted this morning is none other than Mr. Nathan Escalantes, one of the most sought-after bachelor of the country, and also one of the few young billionaires of his time. With him is his ex-fiancée, Ms. Jade Eileen Texon. Hindi ko na nagawang ituloy na basahin ang mga nakasulat doon, at mabilis na isinara ang laptop. Naglalatang ang galit sa dibdib ko. Ni hindi man lang siya magkaroon ng pagkakataon para harapin ako, at makipaghiwalay tapos eto, nakikipagkita na sa ex niya. Shira, automatic na lumapit sa akin si Tanya at niyakap ako. Pinahid ko ang luha sa pisngi ko, at tumingin sa kanila, with pain in my eyes. This will be the last time na iiyakan ko ang lalaking yan. Pangako ko sa kanila. Tumango naman sila at saka mabilis akong niyakap. Nagpunta muna kami sa isang salon na may spa, para magpaganda at para ma-relax na din. Whole body massage and scrub, ang inadeal ni Tanya, kaya naman super relax kami at feeling ko ang linas-linas ng katawan ko. Nagpa-facial din ako kahit pa hindi naman kailangan, dahil gusto ko maging okupado ang isip ko sa araw na ito. After ng massage at scrub ay nagpa-nail spa at foot spa naman kami, habang ang buhok namin ay nakasalang for treatment. Looked at myself in the mirror hanggang sa nakabuo ako ng isang desisyon. Pakiik siya ng buhok ko tapos papakulayan ko na din. Request ko sa bakla na nag-assist sa akin. Nagulat ang tatlo dahil alam nila, na ayaw ko ng mixing buhok at todo alaga ako dito, para maging mahaba at maganda. Sure ka po, madam. Ang laki po ng mababawa sa hair mo. Tila nang hihinayang din siya pero tumango lang ako. Itinuro ko ang style ng buhok at nanlaki ang mata ng bakla. Bongga ang choice mo, madam. Bagay na bagay sa'yo ang gupit na yan, kasi ang ganda ng volume ng buhok mo. Sang-ayon nito sa akin. Kulayan mo ng babagay sa akin. Dagdag ko sa bakla kaya pumalakpak ito. Leave it to me, madam. After a few hours, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko sa salamin. The result is great and I love it. Wow sis, ang ganda mo lalo. Ang fierce. Ani Tanya. Naku mama, lahat kayo may bonggang tip sa akin. Nagpalakpakan naman ang mga staff sa sinabi ni Tanya. Tama sila madam. Ay tiyak ko marami ang mababali ang leeg sa'yo paglabas mo. Nagpasalamat ako at saka uli humarap sa salamin. Welcome back Shira, nakangising sabi ko sa salamin.
Hapon na nang makauwi kami sa unit, dahil pagkatapos namin sa salon, ay nag-lunch muna kami sa isang restaurant. Dumiretso kami sa mall at nag-shopping galore kami, dahil kalain daw naming ubusin ang pera na bigay ni Alfonso kay Tanya. Nag-grocery na din kami ng mga kailangan namin sa unit, dahil paniguradong busy na daw kami sa susunod na mga araw, para pagpursigihan ang paghahanap kay Norman. Bar tayo mamaya, aya ni Tanya, kaya naman napailing na lang ako. Hindi ka pa ba pagod, sis? Kanina pa tayo gumagala. Kontra ko dito pero ngumisi lang siya, hindi pa natin naubos ang pera sis, so kailangan nating magpunta sa bar mamaya. Pamimilit nito pagbigyan mo na, Shira. Bukas naman busy na kami, segunda ni Hazel. Sasama ako. Presinto ko dahil wala naman akong gagawin maghapon sa bahay. Sure ka ba? Medyo alang-inang tanong ni Tanya. Pwede ka namang magpahinga muna. Oo naman sis. Maiinip lang ako dito. Kailangan kong libangan ang sarili ko, dahil iisipin ko lang nang iisipin si Nathan kapag naiwan akong mag-isa sa unit. Wala ka bang balak kausapin? Tanong ni Nadia na nagsimula na namang tumipa sa laptop niya. Hindi ko alam, isa pa malinaw naman na si Jade na nagpinili ni Nathan, kaya okay na rin yun. Hindi na ako mahihirapang iwan siya, tutal nakuha ko na ang sagot sa mga tanong ko. Mahabang paliwanag ko, tumango na lang sila bilang pagpayag sa desisyon ko. Mas mabuti na nga siguro yung ganito. Kahit papano ay may dahilan na ako para iwasan na si Nathan. Aaminin kong masakit pero ito naman ang plano ko hindi ba? Napaaga lang at hindi ko napaghandaan. Ano nga ba naman ang laban ko kay Jade? Ilang buwan pa lang kaming magkasama pero sila matagal na. At first love pa ni Nathan. Nagpahinga lang kamo saglit, pagkatapos ay kanya-kanyang ligaw na all para makipag-ayos. Hindi din naman kasi titigil sa Tanya, kaya pagbigyan na lang. Eksakto 8:00 nang makarating kami sa club, kung saan unang nagtagpo ang landas namin ni Nathan. Maingay na sa loob at marami na idang tao, kaya naman siksikan sa pagpasok. Pagkaupo namin ay agad nang umorder ng alak si Tanya. Nanatili lang akong nakapanood sa kanila, dahil wala talaga ako sa mood uminom. Hoy tagay mo, ani Hazel at saka ginalaw ang baso ko, kaya napilitan na mama kong inumin iyon. Agad na gumuhit ang pait sa lalamunan ko, sabay ng init na damaloy sa katawan ko dala ng alak. Naging sunod-sunod na ang tungga ko, kaya hindi ko naman napansin ang lalaking tumabi sa akin. Hi miss, bati nito sa akin kaya napatingin ako dito. Mukha naman siyang mabait at harmless, kaya nginitian ko na lang. Masyado kang naglalasing, wala ka bang kasama? Tanong nito, kaya naman napalingga ako, at doon ko na-realize na wala na ang tatlong kasama ko. Siguro ay nasa dance floor na ang mga ito. I'm with my friends. Nandito lang sila kanina pero I continued to look for them, pero hindi ko makita. Pero masyado kang concentrated sa pag-inom, kaya hindi mo napansin na mag-isa ka na lang. Napatingin ako sa mukha niya at nakangiti ito. Natawa na lang ako kaya sinabayan din niya ng tawa. Medyo madilim sa pwesto namin, but I can say from his features that he is a good-looking guy. By the way, I'm Nick. Anya sa kanilahad ang kamay sa akin. I'm Shira. Sagot ko naman sa kainabot ang kamay nito. You don't mind if I join you? Tanong niya pero umiling naman ako. Okay lang. I answered. Masaya naman kausap si Nick. Sabi niya kakagaling lang niya sa US, and planning to stay for good, dahil may iha-handle siyang business ng pamilya. You want to dance? Tanong nito sa akin, nang wala na kaming mapag-usapan. Naisip ko pwede din, para mahanap ko ang tatlong babae manaligaw na ata ng landas. Tumango lang ako dito, sa kahinayaan siya na alalayan ako palapit sa dance floor. Masaya ang tugtog kaya hinayaan ko na lang ang sarili ko na I enjoy ang gabi. Bukas naman at sasabak na ako, kaya hindi naman siguro masama na gawin ko ito. Naramdaman kong pumulupot ang kamay ni Nick sa bewang ko, habang nagsasayaw kami. Hindi ko naman pinigil, at hinayaan ko lang siya, at ewan ko kung ano ang nangyari sa akin, at humilig ako sa dibdib niya. Hindi naman sweet ang music, pero ewan ko kung bakit ko ginawa ko iyon. We stayed like that for a while hanggang sa nagulat ako, at biglang may humablot kay Nick sabay suntok, kaya napasadsad ito sa sahig. Nick,
Napatili ko pero akmang lalapitan ko ito, nang may humablot naman sa aking braso palayo kay Nick. Nathan, kunot ang noo na sabi ko, nang makilala ko kung sino ang nanggulo sa amin ni Nick, kaya pilit kong hinahablat ang braso ko na hawak-hawak niya. Let go. Tumayo naman si Nick at lumapit sa amin, sabay kuha naman ng isang kamay ko. Let go of her, Nathan. Banta nito, magkakilala ba sila? Hello sa inner self ko na nakikigulo na naman. Huwag kang makialam, Dom. Ikaw ang bumitaw sa girlfriend ko. Ganti naman ni Nathan, napatanong tuloy ako. Si Nick na nakilala ko kanina, at si Dom na pinsan ni Nathan ay iisa. Ano ba ang meron at parang pinaglalapit naman kami sa gulo? Totoo ba yun, Shira? Boyfriend mo ba talaga ito? Tanong ni Nick or ni Dom, or kung sino man siya. Pagtatama ko kaya naman lalo akong hinayla ni Nathan. What are you talking about? Anong ex? I can see that he is angry, pero wala naman akong pakialam sa kanya, lalo pa at nakita ko sa likod niya si Jade. Oh so ayun naman pala. Kape sa umaga at bar sa gabi. Well, the moment you chose to be with your first love again, that's the time na I considered you as my ex. Bulyo ko naman dito. Siguro nagulat si Nathan sa sinabi ko, kaya medyo lumuwag ang hawak niya sa akin, and that made me take my arms back from his grip. Okay ka lang ba? Anian ko kay Nick, dahil nakita ko naman sa nasaktan ito sa lakas ng bura ni Nathan. I'm okay. Ihahatid na kita, sabi nito sabay alalay sa bewang ko, pero hindi pa man kami nakakalayo, ay bumalandra na naman si Nick sa sahig. Ano ba? Angle ko kay Nathan, and there I saw Jade na umabrishet na sa lalaki at pinipigil ito. I rolled my eyes at them at nilingon si Nick, na hawak ang nasaktang lobby. Itinayo ko ito at sakto namang lumapit ang tatlo. Saan ba kayo galing? Galit na tanong ko sa kanila, kasi kung nandito sila kahit papano may aawat sa pagwawala ni Nathan. Nanunood ng palabas. Nakakalokong sagot ni Hazel, kaya sinimanggutan ko ito. Fair na, sabi ko habang alalay ko naman si Nick. Shira, mag-usap tayo. My heart ached as I heard Nathan's voice, pero hindi na ako lumingon. Ito na siguro ang makakabuti para sa aming lahat. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ko kay Nick, nang makalabas kami ng bar. So boyfriend mo pala ang pinsan ko? Tanong niya pabalik. Pagtatama ko kaya natawa naman ito. Well, it seems hindi pa sa part niya. He smirked. We're done. Mixing sagot ko, take care of yourself, sabi ko pa dito. Saka ako naglakad palapit sa kotseng dala namin. Can I see you again? Sumabay siya sa paglalakad sa akin, pero umiling ako. We better not. Ayoko ng gulo. Well, naman nakamo kayo, so I think it's okay, right? Pamimilit nito kaya naman napahinto ako at nilingon siya. I don't think. Natigilan ako nang matapat sa liwanag ang mukha niya. Hindi ko ito nakita sa loob ng bar, dahil medyo madilim pero ngayon ay kitang-kita ko na ito. Was it a birthmark on his forehead? Hey, you okay? Tanong niya kaya napakurap ako. Yeah, may naalala lang kasi ako. Iling ko, pero ang mata ko ay nakatutok sa kakaibang balat na nasa noo niya, pamangkin siya ni Norman. At kung tama ang hinala ko, anak siya ni Alfonso, dahil kapatid niya si Floyd. Napaatras pa ako dahil pakiramdam ko mabubuwal ako sa mga nakikita ko. Unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat. The dots are connecting. Lumapit na sa akin si Nadia at nagtataka sa nangyayari, pero pinili ko munang wag magsalita. Kailangan ko munang magpakahinahon. May ilang lalaki naman na lumapit kay Nick, at may ibinulong at tumangulang ito. Para silang mga goons, and I can sense that they are not good people. Mauuna na ako, I just hope magbago ang isip mo at magkita tayo uli, anito kaya naman tumangulang ako. Give me your phone, utos ko at sinunod naman niya, kahit na may bahid ng pagtataka. I typed my number and gave it to him, kaya napangiti naman ito sa kamagalang na nagpaalam. I'll make sure na magkikita kami ulit. Nathan POV. Panay ang tungga ko ng alak sa bar, dahil sa sama ng loob. Hindi pa rin ako kinakausap ni Shira, at umalis daw ito kanina kasama ang mga kaibigan niya, nang sadyain ko sa kanyang unit. I wanted to give her space,
Pero mukhang mali ang desisyon ko, dahil lalo ata siyang nagalit sa akin. I decided to talk to Jade a while ago sa isang alfresco coffee shop malapit sa penthouse. Actually gusto niyang doon sa unit ko kami mag-usap, pero hindi ako pumayag. She doesn't belong there, because that is Shira's territory. What do you want? Malamig ang tinig ko, dahil gusto kong ipakita sa kanya na hanggang ngayon masama ang loob ko sa kanya. As I've said, nag-aalala naman ako sa kanya, dahil sa nangyari sa kanila ni Dom. Pero hanggang doon na lang yun. I just want to talk to you, Nathan. About Dom, about US, her voice didn't change a bit, even if years have passed. She still has this alluring and soft-spoken voice, na minahal ko noon just like music to my ears. There's no more US, Jade. You know that. At kung ano man ang nangyari sa inyo ni Dom, labas na ako dyan. I sipped my coffee and it gave me a chance to look at her closely. Maganda pa rin siya kahit nadagdagan ang edad niya. She is 2 years younger than me, and I can say na inalagaan naman niya ang sarili niya. Well, mukha lang siyang malungkot, her eyes tell it all. Wala na ang buhay sa mga ito and they look dull. I'm sorry, Nathan. Alam kong nasaktan kita, but please wag mo akong itaboy. I need you. I need you so bad, she pleaded, but I just shook my head out of disappointment. You were so sure of him before, Jade. Ang sabi mo hindi ka mabubuhay nang wala siya. I smiled bitterly then looked at her worried face. I stepped back because I wanted you to be happy. Even if it killed me, Jade. Alam ko, napayuko siya, kung hindi naging maayos ang pagmamahalan na pinaglaban niyo noon, that's not my problem anymore. I have to go, I need to see my girl. I got up and was about to leave, when she almost whispered. Mahalin mo ako ulit please. I promise, hindi na kita iiwan. Di ba ako naman talaga? Ako lang di ba? I sighed at saka ko siya hinarap ulit. You are wrong, Jade. I am happy now. I am loving someone now, at hindi na ikaw yun. Take care of yourself. I left without looking at her again. I'm sad for her dahil ganun ang kinahinatnan nila ni Dom, but I guess that's not my concern anymore. After that naglabasan ngayong umaga, ang mga post tungkol sa pagkikita namin ni Jade. I hated the ones who made this, and made it malicious para lang kumita. Only Andrea told me about it, and she said na hindi imposible na makita iyon ni Shira through her friend Nadia. I cursed dahil lalong nadagdagan ang problema ko. I almost turned this bar into hell, nang makita ko si Shira na nagsasayaw kasama si Dom. Muntik ko pa siyang hindi makilala, dahil sa bagong buhok niya. What did she do to her hair? Was that because of what happened? Well, she looks good though. And but what is he doing with Dom? This can't be happening. Please, not again. I immediately smacked Dom's face, lalo nang makita ko kung paano niya hawakan si Shira. And she called me her ex. What does that mean? I just gave her spaten pero hindi ibig sabihin noon ay maghihiwalay kami. And then biglang sumulpot si Jade. What is she even doing here? Is she stalking me? Ayaw na niya sayo. I think she made that clear. Mayabang na sabi ni Dom, the moment I confronted her outside the club. What do you want, Dom? Lahat ba talaga ng gugustuhin ko aagawin mo? I was panting with anger, and I want to crush his faten into pieces. Wala akong ginagawa, Nathan. Masyado lang coincidence ang mga pangyayari, at nataon pa na ang ex mo ang nakilala ko. He really still have the audacity to talk to my face. She is not my ex, you bastard. And she will never be. Kaya layuan mo siya, banta ko sa kanya. Alagaan mo kasi, cousin. Para hindi nawawala, he smiled like the devil so I clenched my fist. This will be my last warning, Dom. Leave her alone, or I might kill you. I left him at the bar, while Jade kept calling my name. Hindi ko na yun pinakinggan at agad na sumakay ng kotse saka pinaharurot ito. Agad akong nagpark sa harap ng unit ni Shira, dahil gusto ko siyang makausap. Hindi ako papayag na ganun lang matatapos ang lahat.
I immediately rode the elevator and got down immediately when it halted. Kinatok ko ng malakas ang pinto sabay doorbell. Shira! Shira! Let's talk! Paulit-ulit na tawag ko. I called her again hanggang bumukas ang pinto. It was Hazel. Shira is not here. Huwag kang mag-eskandalo at nakakahiya sa ibang mga tao dito. She was talking softly, but you can sense that she is angry. Please, I need to talk to her. Halos lumuhad na ako sa harap ni Hazel out of frustration. Sinabi ko na nga wala siya dito. Then she opened the door widely. Pumasok ka. I entered the unit and I saw Nadia and Tanya at the sofa. Where is she? Nagmamakaawa kong tanong sa kanila. Wala siya dito. You can check the rooms kung ayaw mong maniwala. Nadia shrugged her shoulders and continued with her laptop. Please, kailangan ko siyang makausap. I pleaded once more. What for? Mukhang okay na kayo nung Jade, diba? It's all over the internet. She's not looking at me but on her gadget but she's angry too. Hindi totoo yun. Kaya nga ako nandito. I want to explain to her everything. She misunderstood everything. Paliwanag ko sa kanila. Antayin mo na lang siyang lumitaw. Noong Shira, hindi mo yan mapipilit kung ayaw niya. Tanya said. Napaupo ako sa sofa dahil pakiramdam ko hinang-hina ako. I wanted to cry, but I refrained from doing so, dahil nahihiya ako sa kanila. Give her space, Nathan. Nasaktan mo siya. She saw the news this morning, and even saw you with Jade sa bar. Ano naman ang ine-expect mong maramdaman nung tao? Hazel offered me a cup coffee and I thanked her for the kind gesture. Kinausap ko si Jade kanina because I'm worried about her. She is still my best friend, kahit na sinaktan niya ako. She wanted to see me and I agreed. She wants us to get back together. I don't know. I just felt comfortable telling them what happened. Ay ang kapal naman ng fezlak ng babaita. The nerve. Umiling na komento ni Tanya, and I totally agreed with that. Hindi ko din siya kasama sa bar. Sinundan niya ako, and I don't know how she knew that I was there. I sighed saka ko dinampot ang kape na binigay ni Hazel. Matamis iyon pero hindi ko na pinansin at ininom na lang. Lalo kong namiss si Shira dahil kabisado niya ang timpla ko. So pinsan mo pala yung ginulpi mo kanina? Biglang tanong ni Nadia sabay tawa ng mahina. That ass. Lahat na lang gusto niyang agawin. Una si Daddy, tapos si Jade and now pati ba naman si Shira. Naiinis kong salaysay sa kanila. I can say that my anger and hatred against my cousin has long been gone, buhat nang umalis sila ni Jade. Pero nanambalik iyon nang makita kong kasama niya si Shira kanina. Actually my anger right now is much more intense than before. I looked at them with evident hate in my eyes. Kung noon nagparaya ako hindi na ngayon. Hinding-hindi ko isusuko si Shira sa kanya. Well I just hope pakinggan kanya Nathan. We want to help you. But I'm sorry, pati kami hindi namin alam kung nasaan si Shira. She wants to be alone and we respect that. Hazel explained and somehow I believe her. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanila, saying my sorry for disturbing their night. I stopped before I held the doorknob na looked at Hazel. Will she be alright? Will she be okay? She nodded, so I turned the doorknob and left their unit. I got in my car and drove it to my penthouse. I wanted to see her badly, pero wala akong magagawa kundi hintayin ang araw na handa na si Shira na makipag-usap sa akin. I just hope that it will be soon, dahil ngayon palang para na akong masisiraan ng bait. I need her. I need her to be alive. I need her to be sane. Please baby, come back. At dito na po nagtatapos, ang ika-9 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.